Ang pangarap ni Fanny na lumipad at maging isang magaling na kabalyero, kaya ating alamin ang naging buhay niya sa imperyo ng Monyan. Kilala ang Chivalric Order na isang malakas na hukbo na pangdepensa ng Monyan Empire. Binuo ang hukbong ito para sa seguridad at kaligtasan ng mga tao sa lugar na sakop ng imperyo. At bago natin ituloy ang kwento ni Fanny, maaari bang palike at follow sa page? Salamat. Laban sa mga kalaban na may planong atakihin at pabagsakin ang lugar, ang tungkulin na ito ay ginagampanan ng mga hukbong mapaaraw man o gabi. Kabataan pa lang ni Fanny ay nakikitaan na niya ang mga hukbong ito ng katapangan at kabayanihan ng mga hukbo, na kung saan ay handa silang ibuwis ang kanilang mga buhay alang-alang lang sa kapakanan at seguridad ng mga tao sa imperyo. Kaya ito ang naging rason ng pagkalabis na pagka-attract ni Fanny sa mga hukbong ito, kagaya rin ng kanyang kuya na si Tigreal. Gustong-gusto din ni Fanny na balang araw maging isa siya sa mga miyembro na kung saan magsisilbi sa lugar at lalong-lalo na sa imperyo. Kilala bilang isang magiting at matapang na pinuno si Tigreal sa hukbong ito, kaya naglakas loob si Fanny na kausapin ang kanyang kuya. Natuwa naman si Tigreal sa naging pangarap nito. Dahil bata pa lang si Fanny, kailangan niya muna matutunan kung ano magiging estilo niya sa pakikipaglaban. Sa panahong yun, wala pang alam si Fanny kung ano magiging estilo niya sa pakikipagdigma, kaya nag-isip-isip siya ng mga bagay na makakatulong sa kanya para magkaroon ng kakayahan sa pakikipaglaban at para mapakita at mapatunayan rin niya sa kanyang kuya na kahit babae siya ay kaya niyang makipagsabayan sa mga ito, hanggang sa dumating sa punto na pumasok sa isip ni Fanny na gawing estilo niya sa pakikipagdigma ay ang pangarap niya na paglipad sa kalangitan. Doon ay gumawa siya ng pamamaraan at iba't ibang hakbang kung paano niya maperpekto ang mga ito. Kaya samot-saring eksperimento ang ginawa ni Fanny para lang makamtan ang pangarap na paglipad. Hindi basta-basta ang pinagdaan ng experience ni Fanny, na kung saan nagdudulot ito sa kanya ng maraming pagkabigo at maraming sugat at bali sa katawan, pero kahit ganun pa man ay hindi pa rin siya sumuko sa kanyang pangarap, kasi alam niya sa kanyang sarili na mapapatunayan at mamamaster niya rin ito. Lumipas ang maraming panahon at sa wakas nakahanap at nakakita na rin ng paraan si Fanny kung ano ang mga bagay na kailangan niyang gamitin. Dito ay gumawa siya ng isang pares na kawit na bakal na kung saan ito ang gagamitin niya para itama ito sa mga matataas na bundok o mga sulok na nakakagawa sa kanya ng paglipad. Matapos niyang magawa ang mga ito ay bumalik si Fanny sa kanyang pag-iinsayo. Simula sa mga araw na iyon, nagkaroon na ng mga karanasan si Fanny. Ito ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng impluwensya sa pakikipaglaban. Matapos ang mahabang panahon sa pag-iinsayo ito at naperpekto ni Fanny ang kanyang abilidad sa pakikipaglaban at na-master niya pa ang pamamaraan sa paggamit ng mga ito, maraming tao ang namangha sa kakayahan niya at marami din ang nahanga sa tuwing nakikita siyang lumilipad sa kalangitan. Simula noon siya ay binansagan ng mga tao bilang isang soaring plane, na ang ibig sabihin ay lumilipad at lumulubog na sandata, at dito ay inaatake niya ang kanyang kalaban sa pamamagitan ng pag-atake nito sa lalamunan. Dahil sa putong ito, laking tuwa at kasiyahan ang natanamasa at nararamdaman ni Fanny, kaya't nasasabik siyang sabihin ito sa kanyang kuya at nasasabik na din siyang sumali sa hukbo na pinamanoan nito. Habang nag-uusap ang dalawa, nakita ni Tigreal ang nakakabilib na kakayahan ng kanyang kapatid, at dito hindi siya nagdalawang isip na isali ito. Simula noon naging kabilang na si Fanny sa grupo at nakita ito ng mga kasamahan niya, at lahat doon ay namangha at hinangaan ang kanyang tapang at abilidad. Sumasama na si Fanny sa tuwing may mga digmaan na nagaganap. Dito ay naging frontline siya sa kanilang hukbo kasama ang kanyang kapatid, at dito ay binubuhos ni Fanny ang kanyang lahat ng makakaya para lang mapakita sa lahat na kayang-kaya niyang makipagsabayan. Dito kahit training o actual na digmaan, hindi mawawala sa kanya ang kagalingan. Kahit sa antas ng pagpatay sa mga kalaban ay namumuno si Fanny, palaging nasa mataas na antas ang pinapakita niya sa mga tao, lalong-lalo na sa hukbo, dahil dito matunaw ang kanyang pangalan sa buong imperyo. Si Fanny ang kauna-unahang babae, ang pinakamagaling na kabalyero sa Monyan, na kahit ang kanyang sariling kuya ay napamangha niya sa kanyang bilis na galaw sa pakikipaglaban, ang kanyang natatanging abilidad at kilos sa pakikipaglaban, at naging matunog at nagkaroon ng pagkaakit sa mga tao sa lupain ng Land of Down, na kung saan madami ang sumubok at gayahin ang stilong ito. Simula noon, isa na si Fanny sa malaking dinig sa mga kalaban ang nagpaplanong atakihin at wasakin ang imperyo. Maraming salamat sa nanood at nakinig.